Ang langit ng sapiro ay walang ulap, may isang ibon itim ang pakpak sa kanilang harapan sa buong abot tanaw. Sa ilalim nila nakahiga ang isang malaki at malawak na kagubatan, puno ng mga sinaunang puno at maraming maliliit na paikot-ikot na daan. Isang karwahe ang dumaan sa isa sa mga daanan na iyon, ang tunog ng mga paa ng kabayo ay isang matatag na ritmo sa lupa. Ang karwahe ay puno ng ginto at dayami. At sa loob ng dayami na iyon ay nakahiga ang isang natutulog na binatilyo. Siya ay maaaring hindi hihigit sa 13 o 14 na taong gulang, ay isang karaniwang mukha ng batang lalaki na may maikling kayumangging buhok. Maingat na ginabayan ng kutsero ang kanyang kabayo sa daan. Sinusubukan na huwag gisingin ang batang si Angelo. Ang karwahe ay tumama sa isang hindi inaasahang lubak sa kalsada at lumingon sandali. Ang pakiramdam ay bumabalik sa kamalayan ng bata. Dahan-dahang binuksan ni Jack Yang ang kanyang mga mata at nagtatanong na saan ako. Mahinang boses ng bata, nalanghap niya ang halimuyak ng malagong berdeng damo. May isang bagay tungkol dito na tila hindi tama. Ang bata ay umupo at tumingin sa paligid sa pagkalito. Humihingi ako ng paumanhin sa pagkagambala sa iyong pagkakatulog, Yang Master Angelo. Hinila ng kutsero ang kabayo para tumigil, lumabas at kinuha ang kanyang mga gamit. Nagsimula siyang tingnan kung ang gulong ay nasira. Ang kutsero ay malinaw na lumipas sa kanyang kalakasan, ngunit mukhang malakas at masigla pa rin. Nagsuot siya ng damit na kulay abong lino, Yang Master Angelo. Nataranta si Jack. Tumingin siya sa paligid, tiyak na may kausap ang kutsero, ngunit natuklasan na siya lamang ang nandito. Ako yon, tinuro niya, tanong sa sarili niya. Oo, Yang Master. Tumango ang kutsero. Susuriin ko ang mga gulong, pakiusap, wag masyadong gumalaw. Nasaktan ang iyong sarili sa pagkahulog sa kabayong iyon, kailangan mo ng pahinga. Pagkatapos ng aksidente, ako lang ang tumulong sa paligid. Nahihiya akong sabihin wala akong mahanap na mas magandang karwahe para sa iyo. Ikinalulungkot ko na kailangan mong maglakbay sa isang bagon ng dayami. Ngumiti ang lalaki kay Jack. Si Jack ay nagsimulang pagsamahin ang mga piraso. Hindi pwede. Bumulong siya habang pinagmamasdan niya agad ang kanyang katawan. Napagtanto niyang iba ang lahat tungkol sa kanya, na bago ang kanyang maong at shirt. Nakasuot na siya ng maayos na pangangaso na may pulang sinturon. Isang nakapulupot na itim na katad na latigo ang nakasulbit sa kanyang tagiliran. Mas maliit siya kaysa dati. Mas mahina ang kanyang katawan at ang kanyang mga palad ay puti. Napakamot siya sa likod ng kanyang ulo. Nakaramdam siya ng panlalambot. Anong kalokohan ang nagyayari? Naramdaman ni Jack ang matinding sakit sa kanyang ulo at bumagsak sa dayami nang mawalan siya ng malay. Bago siya mawala, narinig niya ang tawag dito ng kutsero, ang pangalan ni Angelo, at pagkataranta ng sunod na nagising si Jack. Malinaw na lumipas na ang ilang oras, ang araw ay naging mas mababa sa abot tanaw niya. Ang sakit ng ulo niya, pero hindi lang dahil sa sakit ng katawan. Ang kanyang utak ay binabaha ng mga alaala na mayroon, malinaw na pag-aari ng iba. Halatang wala na si Jack sa sariling katawan. Ngayon siya ang pangalawang anak ng isang marangal na pamilya na tinawag siyang Angelo Rio. Inisip ni Jack ang lahat mula sa mga alaala ni Angelo. Nakita niya ang nangyari. Si Angelo ay nakasakay sa kanyang kabayo nang siya ay nahulog. Napagtanto ni Jack na namatay si Angelo sa pagkalaglag sa kabayo. Marahil sa eksaktong parehong sandali na si Jack mismo, at hindi sinasadyang namatay sa bahay sa sandaling iyon, kinuha na ni Jack ang katawan ng binatilyo. Siya ay muling nagkatawang tao sa kakaibang bagong mundo. Salamat sa mga alaala ni Angelo, si Jack ay may kahit ilang batayan sa pag-unawa sa sitwasyon, base sa suot niyang damit at ang maliliit na sombrero at kanilang dinaanan sa kalsada. Malinaw kay Jack na ang lugar na ito ay lubos na kahawig sa medieval sa Europa. Siya ay nasa isang lugar na tinatawag na Rudin Empire, isang malaking teritoryo. Ang pamilya Rio ay medyo mayaman at makapangyarihan at marangal na pamilya, ngunit sila ay mga aristokrata ng bansa. Ang kanilang kapangyarihan noon, wala kumpara sa mga nakatira sa loob, malapit sa kabisera. Ang mga pag-aari ng lupain ng pamilya Rio ay sa gilid ng isang malaking kagubatan sa lalawigan ng Yala. Ayon sa alaala ni Angelo, ang kanyang ama, ang Baron Rio, may hawak ng 3 kabalero ng mga estado at 5 bayan. Pinamunuan niya ang humigit kumulang 5,000 katao at abutin ng mahigit 1 oras bago makatawid sa pamamagitan ng kabayo ang isang bahagi ng kanyang lupain. Si Angelo Rio ang pangalawang anak ng baron na may pinakamataas na katayuan sa pamilya sa mga batang henerasyon. Ang panganay na anak na lalaki ay umalis sa pamilya at sumali sa hukbo. Kung hindi siya makabalik, malamang si Angelo ang siyang magmamana ng lahat. Nagkatawang tao ako sa isang marangal na pamilya. Ano ang mga posibilidad? Bumulong si Jack. Napakamot siya ng ulo at doon niya napagtantong nakasakay siya sa bagon. Nasa loob siya, nakahiga sa isang maliit na kama.
May nagtanggal ng kanyang gamit sa pangangaso, binihisan siya ng puting damit nakatakip sa kanya ang puting kumot, ang kwarto ay maliwanag at maluwang. Sa tabi ng kama 2 upuan at isang mesa ang gamit sa silid, nakabukas ang bintanang nakaharap sa kama at naririnig ni Jack ang ingay na nagmumula sa mga kalye sa ibaba. Dinala ng hangin ang bango ng pakik sa silid kumakalam ang tiyan ni Jack sa gutom. Ang mga alaala ni Angelo ay nagsabi kay Jack na siya ay nasa tahanan ng pamilya. May tumatawag ba dito? Bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa kalagitnaang gulang na nakasuot ng pulang kasuotan. Pumasok na nagmamadali, may hawak siyang maliit na makok na pilak. Nakaamoy si Jack ng bango ng tinimplahan na karne. Parang masarap, Angelo, gumaan na ba ang pakiramdam mo? Naglakad ang lalaki papunta sa kama, inilagay ang maliit na mangkok sa tabi ng mesa, at hinawakan ang noo ni Jack. Mabuti wala ka ng lagnat, inumin mo ang sopas ng karne. Makakatulong ito sa iyong kahinaan, sabi ng lalaki. Nalaman ng mga alaala ni Angelo ang pagkakakilanlan ng lalaki. Si Carlos Rio ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Rio at baron ng teritoryo. Naalala siya ni Angelo bilang isang dakilang ama. Sinabi ko na sayo dati, sabi ni Baron Carlos lumayo sa mga matigas ang ulo mula sa lungsod. Wala akong pakialam kung kaklase mo sila, huwag kang makipaglaro sa kanila. Kasalanan ko, sabi ni Jack na mahina ang boses niya at iniyuko niya ang kanyang ulo. Likas na ugali, tila ito ay pagpapakumbaba ay isang ikas mula sa orihinal na may-ari ng katawan. Maswerte ka na wala kang bali sa pagkahulog mula sa nagngangalit na kabayo. Medyo nakaluwag na ang baron, ngayon na ang iyong nakakatandang kapatid ay umalis sa pamilya at sumali sa hukbo, hindi ako makasigurado na babalik pa siya. Ikaw ang pag-asa ng tunay na pamilya ngayon, hindi ko lubos maisip kung ano ang gagawin ko kung mapatay ka. Sa loob ng kanyang isip, sinabi ng alaala ni Angelo kay Jack na ang kanyang bagong ama ay isang malakas na baron kapag kaharap ang iba sa labanan o kompetisyon. Malupit din siya at strikto, ipinag-utos niya ang pagbitay sa maraming miyembro ng pamilya sa kanilang maliliit na pagkakamali na nagawa. Mahilig din si Baron sa magagandang babae. Marami siyang asawa sa pamilya at nagkaroon ng maraming anak. Mas mahalaga, siya ay isang ambisyosong tao na ginamit ang kanyang hukbo upang sakupin ang ibang mga lupain. Ang kanyang teritoryo ay doble na ngayon kaysa dati. Madalas pag-uusapan ng mga tagalabas ang lakas ng baron at kalupitan ang walang awa niyang puso. Gayunpaman, ay palaging tinatrato ng baron si Angelo ng napakahusay dahil mahal na mahal niya ang nanay ni Angelo. Bago siya namatay, mayroon siyang espesyal na damdamin para sa kanya. Kaya nakatayo si Angelo, ang pinakamataas sa kanyang mga kapatid. Lagi siyang inispoil ng baron dahil si Angelo sa hinaharap bilang magiging pinuno ng tunay na pamilya. Dapat kang mag-isip ng plano bago gumawa ng anumang bagay. Gagawin ko, ama. Tumango si Jack, mabuting lumayo sa mga mapanganib na babae tulad ni Catherine. Kahit na yung ibang babae na nagustuhan mo, ang anak na babae ng magsasaka. Pinadala ko na siya dito sa kwarto mo, pwede mo siyang gawing laruan. Pero napakabata mo pa, kung malaman ko, naging walang kwentang babaero ka. Huminto saglit ang baron at kitang-kita ni Jack ang lamig sa kanyang mga mata. Alam mo na ang mangyayari, naiintindihan ko. Pakiramdam ni Jack ay tapos na. Kahit na ang paboritong anak ay maaaring magagalit ang baron kung ito ay sobra na. Mabuting magpahinga pagkatapos mong maubos ang sabaw. May mga lumang bagay pa akong dapat asikasuhin. Magpapadala kami ng isang tao upang ibalik ka sa kastilyo, sabay alis ni baron. Nasulyapan ni Jack ang isang kabalyero. Naghihintay si Baron sa labas lang ng pinto ng kwarto. Pinangalanan siya ng mga alaala ni Angelo bilang Sir Audis, ang pinakamahusay na mandirigma ng Baron. Gustong-gusto ni Audis na tapakan ang ulo ng kanyang kaaway at durugin sila sa isang hampas na parang mga pakwan. Tinawag siyang demonyong kabalyero ng mga tao. Naririnig ni Jack ang Baron sa gabi, pabulong habang naglalakad papunta sa bakuran. Napatingin siya sa sopas na may karne sa tabi ng mesa niya. Kung si Baron mismo ang nagdala, dapat espesyal ang sopas. Ang karne ay isang uri ng isda na tinatawag na alsis. May alamat tungkol sa isdang iyon mula pagkabata ni Angelo. Naalala ito ni Jack. Ang salamangkero, ginagawang ganitong uri ng isda ang mga nawawalang bata. Bulong ni Jack. Kinuha niya ang mangkok na pilak at tumingin sa loob. Kasing laki ng daliri, kulay pilak na isda ang lumutang sa gatas na sabaw. Mukha kasing tao ang mukha nito. Kumakain ako ng bata, bulong ni Jack. Nakaramdam siya ng pagkahilo habang nakatingin sa nasasaktan na ekspresyon. Siguradong malayo ako sa bahay, naisip ni Jack. Matagal siyang nakahanap ng lakas ng loob na uminom ng sopas. Pinigilan niya ang kanyang hininga at inubos ang laman ng mangkok ng sabay-sabay. Kahit hindi niya hinawakan ang isda ay masyadong nakakatakot para sa kanya.
Upang kumain, humiga siya saglit sa kama. Pagkatapos kumain, inisip niya ang mga alaala sa utak niya. Si Angelo ay isang binata na lalaki na buo ng kanyang ama. Kahit na siya ay hindi mapag-aalinlanganan at masunurin, magaling siyang humanap ng paraan para libangin ang sarili. Ibibigay sa kanya ng baron ang anumang gusto niya, mula sa mga alagang hayop hanggang sa pera at maging sa mga tao. Ginawa nitong spoiled at madaling mataranta si Angelo. Sa ibang salita, isa lang siyang babaero. Ang teritoryo ng baron ay halos kasing laki ng isang kalagitnaang antas na lungsod. Sa lugar na pinanggalingan ni Jack, kahit na ang populasyon dito ay maliit, ang baron ay Diyos dito at kayang gawin ang anumang gusto niya. Ito ay isang magulong panahon. Ang ugat sa imperyo ay hindi talaga matatag. Nagalit si Baron Carlos dahil sa kanyang pinakamamahal na anak. May ginawa si Angelo na hindi katanggap-tanggap. Umibig siya sa isang marangal na babae. Pinangalan ng Catherine Candia, ang paboritong anak ng Viscount Candia. Ang Viscount ay nasa itaas ng katayuan, mas mataas kay Baron Carlos. Para mapabilib si Catherine, sinubukan ni Angelo na ipakita ang kanyang kakayahan sa karera. Siya ay hinamon ng isa pang batang lalaki, ibang tao, na nagbubuklod para sa pagmamahal ni Catherine. Ang haltak ay nakialam sa upuan ni Angelo bago ang karera. Ang resulta, nahulog si Angelo at namatay. Nawala na siya ng tuluyan sa mundong ito at si Jack ang pumalit sa kanya. Para lang sa babae umiling si Jack, ang ilang mga bata ay gagawin ang lahat upang maging maswerte.